Ang pangalan niya ay Albert Speer, ang arkitekto, ministro, at pinagkakatiwalaan ni Adolf Hitler. At ayon sa kanya, siya rin ang konsensya nito, isang tahimik na lalaki na nakaayos na damit at may banayad na tinig, walang sigawan, walang karahasan, walang garapal na pagpapakita ng kapangyarihan. Ngunit ang lalaking ito ay nasa sentro ng isa sa pinakamalupit na rehimen sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa tingin ng mundo, iba siya sa ibang Nazi na pinuno. Hindi siya isang sundalo o isang sigaw na panatiko. Sa halip, siya ay pino, matalino, at marahil ay kaakit-akit pa nga. Gayunpaman, ang kanyang karisma at kalmadong kilos ang lalong nagpadagdag sa kanyang pagiging mapanganib. Si Albert Speer ang nagtayo ng pisikal na entablado kung saan naganap ang kabaliwan ni Hitler. Nagdisenyo siya ng mga lungsod, estadyum, monumento, at pinanatiling gumagana ang makinarya ng digmaan ng Alemanya kahit matalo na sila. Gumamit siya ng sapilitang paggawa, binaliwala ang pagdurusa, at sa huli ay nagawang makalakad ng malaya matapos ang digmaan. Sinabi niya sa lahat na siya'y nagsisisi. Iginiit niya na hindi niya alam ang buong lawak ng mga karumal-dumal na ginawa. Aniya, isa lang siyang taong gumagawa ng trabaho at maraming taon siyang pinagkatiwalaan ng iba. Sa loob ng maraming taon, kilala siya bilang ang mabuting Nazi. Gayunpaman, ang kasaysayan at ang mga ebidensyang hawak natin ay magkwento ng ibang istorya. Maligayang pagdating sa Wars of the World. Si Albert Speer ay ipinanganak noong Marso 19, 1905 sa Mannheim, timog kanlurang bahagi ng Alemanya. Siya ang gitnang anak sa tatlong magkakapatid na lalaki at lumaki sa mayamang pamilya. Ang kanyang ama at lolo ay mga iginagalang na arkitekto, at ang kanyang ina na si Luisa ay nagmula sa isang pribilehiyadong pamilya at inaasahan niyang ang kanyang mga anak ay kikilos ng may disiplina at pagiging eksakto. Ang buhay sa tahanan ng pamilya Speer ay tahimik, maayos at formal. Hindi hinihikayat ang pagpapakita ng emosyon at inaasahan ang mga tagumpay. Nabanggit ni Albert na hindi niya maalala na niyakap siya ng kanyang mga magulang. Lumaki siya na napapaligiran ng mga gamit sa pagguhit, mga plano at mga modelo ng mga gusali. Para sa kanya, ang arkitektura ay hindi lang isang propesyon. Ito ay mahalagang bahagi ng kanyang pagkatao. Pagsapit ng 1,920 sugatan ang Alemanya, pisikal at emosyonal, dahil sa epekto ng unang digmaang pandaigdig. Pinahiya ng kasunduan sa Versailles ang bansa. Inalisan ito ng lupa, pera at dangal. Umabot sa sukdulan ang implasyon na ang sahod na kayang bumili ng tinapay sa umaga ay hindi na sapat para makabili nito pagsapit ng hapon. Ngunit sa kabila ng kaguluhang ito, tila hindi naapektuhan si Albert Speer. Namuhay siya ng komportable, nag-ski sa Alps, at nag-aral ng matematika at disenyo. Habang nag-aaral sa mga universidad sa Munich at kalaunan sa Berlin, naging estudyante siya ni Heinrich Tesseno, isa sa mga nangungunang arkitekto ng Alemanya, nakilala sa kanyang simple at eleganteng mga disenyo. Si Tesseno ay hindi lang guro, kundi isa ring tagapayo. Naniniwala na ang arkitektura ay dapat tapat, may malinaw na mga linya, walang pag-aaksaya at walang kayabangan. Labis humanga si Albert sa kanya at ilang panahon din niyang ibinahagi ang pananaw tungkol sa kagandahan bilang dalisay at walang hanggan. Sa puntong ito ng kanyang buhay, si Albert ay hindi interesado sa politika. Ang mga tala niya sa kanyang diary ay sumasalamin lamang sa kanyang mga lektura, teknikal na guhit, at bahagyang pag-aalala tungkol sa pag-usad ng kanyang karera. Gayunpaman, dumaranas ng malalaking pagbabago ang Alemanya at pagsapit ng huling bahagi ng 1920, tumataas ang kawalan ng trabaho at napupuno ng mga protesta ang mga lansangan. Mukhang mahina ang pamahalaan at may mga bagong poster na lumitaw sa mga pader
na may kakaibang pulang at itim na simbolo na nangangakong muling babangon ang Alemanya. Maliit pa rin ang Nazi Party noong 1930 at iniisip ng marami na isa lang itong grupo ng maiingay at galit na mga lalaki. Sa simula, hindi nahikayat si Albert Speer na mapasama sa mundong iyon. Nakita niyang magulo at bastos ang politika. Ngunit nagbago ang lahat isang gabi ng Disyembre, 1930 nang imbitahan siya ng isang kaklase sa universidad sa isang pagpupulong ng National Socialist German Workers' Party. Ito ay ang mga Nazi at ang kanilang panauhing tagapagsalita, si Adolf Hitler. Naganap ang pagpupulong sa isang masikip na beer hall sa Berlin, kung saan nagsalita si Adolf Hitler ng 2 oras ng walang tala o pag-aatubili. Tinalakay niya ang mga tema ng pagtataksil, ang kahihiyan ng kasunduan sa Versailles, ang nawalang dangal ng Alemanya, at ang pangangailangan para sa pagkakaisa at pagbabago. Naantig si Speer ng talumpating ito at kalaunan ay isinulat niya, "Ito ang unang talumpating pampulitika na tunay na nakaantig sa akin." Naramdaman kong kabilang ako. Umuwi siya ng gabing iyon na parang tuliro at sa sandaling iyon, tuluyan nang nagbago ang direksyon ng kanyang buhay. Sumali siya sa Nazi Party noong 1931, iniisip na wala namang masama rito noon at uso pa nga sa ilang mga estudyante. Hindi niya inisip ang galit o digmaan. Sa halip, inisip niya ang kaayusan, layunin at pakikipagkapwa. Dito nagsimula ang isang mahalagang kabanata sa buhay ni Albert Speer. Isang kabanatang tuluyang magbabago sa kanyang karera at konsensya. Taon na noon ay 1931. Ang Alemanya ay wasak, isang bansang nahati sa pagitan ng kaliwa at kanang politika, nilalamon ng gutom at takot. Ang partidong Nazi ni Hitler ay lumalakas. Sinasamantala ang laganap na galit na matatagpuan sa bawat beer hall at kanto ng kalye. Para sa marami, si Hitler ay isang kuryosidad at tagalabas na malakas na humahamon sa mga nasa kapangyarihan. Pero para kay Albert Speer, iba siya ng lubusan. Sumali si Speer sa Nazi Party noon, halos dala ng kapritsyo para tulungan ang kaibigan. Nagbayad siya ng maliit na membership fee at dumalo sa ilang lokal na pagpupulong. Pero hindi hanggang sa unang bahagi ng 1932 nang ang tadhana at ang sarili niyang ambisyon ang nagdala sa kanya sa harap ni Adolf Hitler. Noong tagsibol na iyon, isa sa mga dating propesor ni Speer ang humiling sa kanya na tumulong sa pagsasaayos ng punong tanggapan ng Nazi Party sa Berlin. Ang gawain ay simple lang, pag-aayos ng ilang silid, pagpapaganda ng ilaw at muling pagsasaayos ng mga kasangkapan. Ang namamahala sa proyekto ay si Karl Hanker, isang tagapag-ayos ng partido na nakapansin sa profesionalismo ni Speer. Maayos ang naging takbo ng trabaho at makalipas ang ilang buwan, muling lumapit si Hanker. Ngayon ay humihingi ng tulong ni Speer para sa mas malaking proyekto. Ang disenyo ng entablado para sa isang malaking pagtitipon sa Berlin, kung saan mismo si Hitler ang nakatakdang magsalita. Tinanggap ni Speer ang hamon. Hindi niya alam na magbabago nito ang takbo ng kanyang buhay magpakailanman. Nang pumasok si Hitler sa bulwagan ng gabing iyon at napansin ang malilinis na linya, simetriya, at maingat na pagkakalagay ng mga bandila, lumingon siya kay Hanker at nagtanong kung sino ang nagdisenyo nito. Ipinaalam sa kanya ni Hanker na si Albert Speer ang nagdisenyo nito. Kinabukasan, nakatanggap si Speer ng imbitasyon upang makipagkita sa magiging Führer. Kalaunan, inilarawan niya ang karanasan bilang surreal. Pumasok siya sa isang simpleng opisina at tumayo si Hitler mula sa kanyang upuan upang batiin siya. Nag-alok ng isang mainit na ngiti at pakikipagkamay. Wala roon ang galit o ang pagsigaw na nasaksihan ni Speer sa publiko. Sa halip, kalmado, mausisa at halos mahiyain si Führer. Nag-usap sila tungkol sa arkitektura, tinalakay ang sinaunang Roma, ang kagandahan ng neoclassical na disenyo at ang kahalagahan ng mga monumento. Si Hitler, na minsang nangarap maging isang artista, ay naging masigla nang makatagpo siya ng taong nakaunawa sa kanyang pananaw. Nagsalita siya sa akin bilang isang artista, sa kapwa-artista. Paglaon,
Naisip ni Speer na siya ay puno ng mga ideya, puno ng pananaw. Ang pagpupulong na iyon ay nagbunga ng agarang koneksyon at mula noon, tinutukoy na ni Hitler si Speer bilang mine architect na siyempre ay nangangahulugang aking arkitekto, sabik na mapanatili ang espesyal na ugnayang ito. Gagawin ni Speer ang lahat upang masigurong masaya si Hitler. Noong 1933, matapos maging Chancellor ng Germany si Hitler, nagplano siya na magsagawa ng isang malaking rally sa Berlin upang ipakita ang lakas at pagkakaisa ng bagong rehimen. Itinalagay niya si Albert Speer na magdisenyo ng kaganapan. Kahit na limitado ang mga resources at mahigpit ang deadline, ginamit ni Speer ang kanyang imahinasyon bilang pambawi. Sa lumang Berlin Sport Palace, inayos niya ang 130 anti-aircraft searchlights sa paligid ng arena na nakatutok pataas sa gabi. Kapag pinaandar, bumubuo ang mga ito ng matataas na haligi ng puting liwanag na lumilikha ng isang kumikislap na hawla ng liwanag na umaabot mula sa lupa hanggang sa mga ulap. Kawangis ito ng isang katedral na hindi gawa sa bato, kundi gawa mismo sa liwanag. Namangha ang mga tao at ang kamangha-manghang tanawin ay naging isa sa mga pinakatanyag na larawan ng Nazi propaganda na sumisimbolo ng kapangyarihan, pagkakaisa at kawalang hanggan. Naalala ni Speer ang kanyang sinabi, "Para bang nakatayo kami sa loob ng isang silid ng langit at ang Führer ang nasa gitna nito." Namangha si Hitler dito at ang sandaling iyon ang nagtulak kay Speer sa kasikatan sa loob ng rehimen. Matapos ang tagumpay, dumami ang imbitasyon kay Speer na magdisenyo ng mga rally, punong tanggapan ng partido at mga lugar para sa parada. Regular siyang nakipagkita kay Hitler sa Chancellery o sa pribadong tahanan ng Führer sa Bavaria. Umiikot ang kanilang usapan mula politika, sining, arkitektura hanggang tadhana. Hinangaan ni Hitler ang pagiging kalmado at episyente ni Speer, habang hinangaan naman ni Speer ang katiyakan ni Hitler. Sa mga hapunan, iguguhit ni Hitler ang kanyang bisyon para sa isang engranding bagong Alemanya na puno ng matatayog na simboryo, malalawak na plaza at maluluwang na kalsada na magpapaliit sa lumang mundo. Kung ikukumpara, iuuwi ni Speer ang mga guhit na ito, pinapaganda at pinapakinis, at ibinabalik kay Hitler na may detalyadong plano, ginagawang totoong mga plano ang mga pantasya ni Hitler. Sa sumunod na taon, nasubok ang kakayahan ni Speer sa isang antas na bihirang maranasan ng mga arkitekto. Ang taunang pagtitipon ng Nazi Party sa Nuremberg ay nakatakdang kunan ng pelikula ni Leni Riefenstahl para sa isang malaking propaganda film na pinamagatang Tagumpay ng Kalooban. Dinisenyo ni Speer ang buong lugar, tampok ang malalaking batong upuan, eksaktong hanay ng mga watawat, at ang engranding sentrong entablado kung saan magsasalita si Hitler sa daan-daang libong tagasunod. Maingat niyang pinlano ang bawat detalye kung paano magliliwanag ang mga watawat sa paglubog ng araw, ang pagkakalagay ng mga kamera at ang sabayang pagmartsa ng mga sundalo sa buong lugar. Ang buong proyektong ito ay hindi lang tungkol sa arkitektura, kundi tungkol din sa sikolohiya, at ang epekto na nilikha ni Speer ay tila nakakahipnotismo. Ang mga manonood ay tila walang katapusan at perpektong nakaayos, pinag-isa ng kanilang walang hanggang debosyon. Hinubog ni Speer ang biswal na wika ng diktadura, at sa pamamagitan ng lente ng kamera ni Riefenstahl, kumalat ang mga imaheng iyon sa buong mundo. Sa pribado, sinabi ni Hitler kay Speer na siya lang ang tunay na nakakaunawa sa kanyang bisyon at tinawag siyang isang henyo. Dahil dito, nakita ni Speer ang sarili niya bilang higit pa sa arkitekto. Hindi lang mga gusali ang ginagawa niya, kundi mga simbolo, ayon sa isinulat niya kalaunan. Bawat gusali ay nilalayong ipakita ang kadakilaan ng aming kilusan at ang kawalang hanggan ng Reich. Gayunpaman, sa likod ng layuning ito, may mas madilim na bagay na umuusbong. Ang ganda at pagiging perpekto ng arkitektura ay bahagi ng panlilinlang. Hindi ito dinisenyo para itaas ang antas ng mga tao, kundi para kontrolin sila.
Pagsapit ng 1,900 at 37, si Speer ay naging pangunahing tagasuri ng mga gusali para sa Reich, isa sa pinakamakapangyarihang posisyon sa Nazi Germany. Direkta siyang nag-uulat kay Hitler at magkasama nilang sinimulan ang pagpaplano ng pinakaambisyoso nilang proyekto. Ang muling pagsilang ng Berlin. Inilalarawan bilang kabisera ng isang bagong imperyo na tinawag na Germania. Nais ni Hitler na maging puso ng kanyang imperyo ang Berlin. Isang lungsod na kayang tumanggap ng 10 milyong tao, puno ng mga palasyong marmol, mga monumento at mga daang mas malapad pa sa alinmang umiiral sa mundo. Sa gitna nito ay tatayo ang Vauxhall o People's Hall na may kupola na napakalaki na lilitaw na maliit ang St. Peter's Basilica sa Roma kumpara rito. Sa loob, maaaring magtipon ang 180,000 katao upang pakinggan magsalita si Führer. Ang pagtatayo ng lungsod ay gagawin sa lihim ng mga yugto. Inihanda para matapos pagkatapos ng inaasahang tagumpay sa digmaan na pinaplano ni Hitler. Bilang paghahanda, libu-libong mga bahay ang giniba, mga pamilya ang sapilitang inilipat at ang mga Hudyo ay pinalayas mula sa buong mga distrito upang bigyang daan ang bagong lungsod na ito ng lahing pinuno. At si Speer ang siyang namahala sa buong proseso. Hindi siya nagtanong o tumutol. Basta siya ay nagtayo at nagdisenyo, aaminin niya kalaunan. CP, nalasing ako sa laki ng gawain na wala ang aking pakiramdam ng responsibilidad. Pagsapit ng huling bahagi ng 19 na 30-S, si Albert Speer ay hindi na basta arkitekto. Siya na ang naging taga-disenyo ng mga pangarap ni Hitler at tagapagtayo ng kanyang imperyo. Gayunpaman, hindi magtatagal ay lalampas na ang kanyang trabaho sa marmol at bato at titigil na siya sa pagdidisenyo ng mga gusali at magsisimula ng gumawa ng mga sandata. Ang pangarap ng Germania ay ipinagpaliban, sinalakay ng mga hukbo ni Hitler ang Poland at nagkaroon ng digmaan sa Europa. Para kay Albert Speer, ang pagbabagong ito ay biglaan ngunit hindi naman niya tinutulan. Ang mga engranding gusali, ang marmol, ang mga paradahan para sa parada, lahat ng iyon ay maaaring ipagpaliban muna. Kailangan ni Hitler ng isang taong kayang magtayo para sa digmaan at handa na si Speer. Noong Pebrero 8, 1,942 sumabog ang eroplano ni Fritz Stutt, ministro ni Hitler sa kagamitang pandigma at mga bala, habang lumilipad mula sa punong himpilan ng Führer sa Eastern Front. Walang nakaligtas. Si Stutt ay isa sa iilang lalaki na nagkaroon ng tapang na sabihin kay Hitler ang totoo, na hindi kayang manalo ng Alemanya sa isang mahabang digmaan laban sa pinagsamang lakas ng Britanya, Unyong Soviet at Estados Unidos. Ilang oras bago siya namatay, ipinaalam niya sa kanyang mga tauhan na wala nang saysay ang ipagpatuloy pa ang digmaan. Kung ang pagbagsak ay isang aksidente o may mas masamang dahilan, ay nananatiling hindi malinaw. Gayunpaman, sa loob ng 24 na oras personal na itinalaga ni Hitler si Albert Speer bilang kanyang kahalili, ang 36 anyos na arkitekto na biglang namahala sa buong ekonomiya ng digmaan ng Alemanya. Buong puso agad ginampanan ni Speer ang kanyang trabaho mula nang siya'y namuno. Ang mga pabrika ay tumatakbo lamang sa kalahati ng kapasidad. Kulang ang mga yaman at ang burokrasya ay sumakal sa produksyon. Kaya't sinimula ni Speer ang pagre-reorganisa ng lahat. Pinadali niya ang disenyo, binawasan ang aksaya at sinentro ang pamamahala. Sa ilalim ng kanyang ministeryo, nagpakilala siya ng mahigpit na schedule, mga chart ng kahusayan, at bagong focus sa resulta imbes na sa hierarkiya. Kahit na winawasak ng mga pambomba ng alyado ang mga lungsod ng Alemanya, tumaas pa rin ang produksyon. Mas maraming eroplano, mas maraming tangke, mas maraming bala. At mula 1,942 hanggang 1,944 tumriple ang produksyon ng armas. Para kay Hitler, isang himala ito at tinawag niyang tagapagligtas, si Speer. Para sa iba, nakilala siya bilang Nazi na nakakagawa ng mga bagay. Pero sa likod ng numerong iyon ay may malupit na katotohanang nakatago. Para mapatakbo ang mga pabrika, kailangan ni Speer ng milyong manggagawa. Ngunit dahil karamihan sa lalaking Aleman ay nasa digmaan, kakaunti na lang ang natirang magtrabaho sa bansa.
Ang solusyon ay magmumula kay Fritz Sauckel, ang opisyal ng Nazi na namamahala sa paggawa. Nangako si Sauckel kay Speer ng walang hanggang supply ng manggagawa mula sa sinakop na mga teritoryo. Mga lalaki, babae at maging mga bata na pinagtipon at isinakay papuntang Alemanya sa mga bago ng baka. Sila ay nagmula sa Poland, France, Netherlands at Soviet Union. Dumating sila na nakagapos, takot na takot, pagod na pagod at gutom na gutom. At pagsapit ng 1,000, 944 mahigit 12 milyong dayuhang manggagawa ang nagtatrabaho sa Germany. Marami sa kanila ay direktang nagtatrabaho sa ilalim ng programang armamento ni Speer. Nakatira sila sa mga kampong napapalibutan ng tinik na alambre at binubugbog doon. Kapag bumagal sila sa trabaho, tinatanggalan sila ng pagkain, pahinga at gamot, kaya libo-libo ang namamatay buwan-buwan. Ipinipilit ni Speer na sinubukan niyang pagandahin ang kanilang kalagayan, ngunit ang mga dokumento at testimonya ng mga nakaligtas ay nagsasabi ng ibang kwento. Noong 1943, nagsimulang magpatayo ang kanyang ministeryo ng mga underground na pabrika upang maprotektahan ang produksyon mula sa pambobomba ng mga alyado. Isa sa mga pinakakilalang masama ay ang Dora Mittelbau, na nakatago sa ilalim ng mga bundok ng Haas. Dito, ang mga bilanggo mula sa Buchenwald Concentration Camp ay pinilit na gumawa ng mga bagong V-2 rocket, ang tinatawag na sandata ng paghihiganti ni Hitler. Ang mga lagusan ay madilim, mamasa-masa at nakamamatay. Natulog ang mga manggagawa sa lupa na napapalibutan ng mga bangkay. At kapag sila ay nanghina, sila ay binibitay sa harap ng iba. 10,000 ang mamamatay dahil sa gutom, sakit o pagbitay. Bumisita si Speer sa Dora noong huling bahagi ng 1943. Naglakad siya sa mga lagusan. Nakita niya ang mga bangkay, ang dumi, at ang mga lalaking naghihingalo. At bilang tugon, itinaas pa niya ang mga target sa produksyon. Kalaunan, sa mga paglilitis sa Nuremberg, iginiit ni Speer na wala siyang alam. Sinasabing hindi niya alam ang tungkol sa Holocaust o ang malawakang pagpatay na nagaganap sa mga kampo. Gayunpaman, iba ang ipinapakita ng mga ebidensya. Dumalo siya sa mga pagpupulong na tumalakay sa paggamit ng manggagawa mula concentration camp. Nakatanggap siya ng mga ulat na nagsasaad ng kakulangan sa tinatawag nilang human material. Isang pariralang nangangahulugang mas mabilis namamatay ang mga tao kaysa napapalitan. At siya mismo ang nag-aproba ng mga kontrata kasama ang SS upang mag-supply ng mga alipin na manggagawa para sa kanyang mga pabrika. Walang duda na alam niya ng eksakto kung ano ang nangyayari. Sa sarili niyang mga salita na isinulat makalipas ang ilang taon, inamin ni Speer at sinabing, "Ngayon ko lang nakita na dapat ay alam ko na noon pa. Ang pagkukulang ko ay hindi ko tinanong kung ano ang nangyayari. Pero ito ay nakakalito. Hindi siya nabigong magtanong. Pinili niyang hindi magmalasakit." Pagsapit ng 1944, nagbago na ang takbo ng digmaan. Nakalapag na ang mga alyado sa Pransya at sumusulong na mula sa silangan ang pulang hukbo. Nagliliyab ang mga lungsod ng Alemanya. Ngunit naniniwala pa rin si Hitler na posible pa ang tagumpay. Si Speer naman ay patuloy na nagtrabaho para mapanatiling gumagana ang mga pabrika. Lumikha siya ng mga bagong network ng produksyon sa ilalim ng lupa, iniutos ang muling pagtatayo ng mga nasirang planta at inayos muli ang transportasyon at supply ng gasolina. Kahit na ipinapahiwatig ng lohika na tapos na ang digmaan, nagpatuloy pa rin si Speer sa pakikipaglaban, hindi gamit ang mga baril, kundi gamit ang mga clipboard at mga deadline. Sa mga pagpupulong, sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na ang tungkulin niya ay, sa kanyang mga salita, panatilihing buhay ang makina hanggat maaari, at iyon nga ang ginawa niya. Ang digmaan ay tumagal ng buwan-buwan, pangunahin dahil sinigurado ni Albert Speer na magpapatuloy ito. Pagsapit ng 1945, bumabagsak na ang Alemanya, araw-araw ang pagbagsak ng mga bomba, wasak ang mga railes ng tren at milyon-milyon ang nawalan ng tirahan. Umatras si Hitler sa kanyang pantasya. Kumbinsido na ang mga bagong mahiwagang sandatang ito ang magliligtas sa Reich. Ngunit alam ni Speer na tapos na ang lahat. Noong Marso, naglabas si Hitler ng tinaguriang Nero Decree na nag-uutos na sirain ang lahat ng maaaring mapakinabangan ng kalaban, mga tulay, pabrika, sakahan, at mga planta ng kuryente. Kung hindi mananalo ang Alemanya, hindi rin ito dapat mabuhay. Sa unang pagkakataon, nag-atubili si Speer.
Bumisita siya sa bawat lungsod, tahimik na inutusan ang mga opisyal na huwag sundin ang kautusan. Nakipagkita siya sa mga general na nakiusap para sa katuwiran at maging pinag-iisipan na patayin si Hitler. Kalaunan, sinabi niyang ito ang kanyang moral na paggising. Ang kanyang pagtatangkang iligtas ang natitira sa Alemanya, ngunit pinagplanuhan niya ang kanyang pagsuway. Tahimik at huli na ito dumating. Milyon-milyon na ang patay. Pagsapit ng Abril 1945, ang imperyo ni Hitler ay lumiit na lang sa ilang blok ng lungsod sa Berlin. Sa bunker ng Führer, tuluyan nang nasira ang dating malapit na pagkakaibigan nina Hitler at Speer. Inamin ni Speer na sinuway niya ang utos ng Führer na wasakin ang lahat. Tahimik na nakinig si Hitler at simpleng sumagot, "Kung totoo ito, ipinagkanulo mo ako." Hindi na sila muling nagkita. Noong 8 ng Mayo sumuko ang Alemanya. Tapos na ang digmaan at patay na si Hitler. Ang Reich na itinayo niya ay naging abo na lamang. Si Albert Speer, ang taong nangakong magtatayo ng isang mundo na tatagal ng 1,000 taon, ay lumabas mula sa abo at sumuko sa mga alyado. Bagamat hindi siya haharap sa firing squad, sa halip ay haharap siya sa korte. Habang ang Alemanya ay nakahandusay sa guho, ang mga lungsod ay nawasak, ang mga riles ng tren ay baluktot, at ang Reich ay naging usok at mga labi na lang. Mula sa mga guho, hinila ng mga sundalong alyado ang milyon-milyong dokumento, plano, utos at mga listahan. Ang mga papel na labi ng isang diktadura, at sa mga ito, paulit-ulit na lumilitaw ang lagda ni Albert Speer. Kusang sumuko si Speer. Sa Hamburg, pumasok siya sa kustodya ng mga Briton na nakasimpleng damit. Kasing magalang pa rin tulad ng dati, walang baril, walang cyanide pill, at walang huling paglaban, tahimik lang siyang sumunod. Parang naguulat lang siya para sa panibagong assignment. Para sa maraming opisyal ng Allied, hindi siya akma sa imahe ng isang Nazi. Nagsalita siya ng perpektong Ingles, nakipagkamay at nagpasalamat sa mga gwardya. Nang tanungin tungkol kay Hitler, napabuntong hininga siya at sabi, "Trahedya para sa Alemanya." Nagsimula ang pagtatanghal noong Nobyembre, 1945, binuksan ng International Military Tribunal sa Nuremberg. Sa parehong lungsod, kung saan minsang pinailawan ng mga searchlight ni Speer, mga katedral sa kalangitan. 22 natitirang lider ng ikatlong Reich ang uupo sa hukuman: Goering, Hess, Ribbentrop, Keitel at Speer. Naguunahan ang mga reporter sa gallery at gumugulong ang mga kamera habang hinihingi ng mundo ang mga sagot. Habang ang iba ay maaaring nagalit o nagkaila, si Speer ay kikilos ng kakaiba. Umupo siya ng tuwid, nakinig ng mabuti at nagsalita ng mahinahon at eksakto. Inamin niya ang moral na pananagutan para sa rehimen at ipinahayag ang kanyang kahihiyan, at iginiit na hindi niya alam ang tungkol sa mga kampo ng paglipol. Ikinagulat ito ng marami sa mga nanonood. Isa itong Nazi na humihingi ng tawad na noon ay hindi pa naririnig o nangyayari. Sinabi pa niya, at ito ang kanyang sinabi, "Ako ay nasa isang posisyon ng responsibilidad dahil doon. Kailangan kong makibahagi sa kasalanan." Saglit siyang tumigil bago idinugtong ng mahinahon. "Kahit alam ko man o hindi ang mga detalye ng mga krimen, alam kong may masamang nangyayari." Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa buong korte. Tinawag ito ng mga historiador bilang pinakamatalinong depensa na ginawa sa Nuremberg. Sa pag-amin ng ilang kasalanan, inilalayo ni Speer ang sarili niya mula sa pinakamalalang krimen. Ipinapakita ang sarili hindi bilang isang halimaw, kundi bilang isang taong naligaw ng landas. At mukhang gumana ito. Habang hinatulan ng bitay, sina Goering, Ribbentrop at iba pa, si Speer ay nasentensyahan ng 20 taon sa bilangguan ng Spandau. Inilarawan siya ng mga hukom bilang, ayon sa kanila, isang edukadong tao na dapat ay mas alam ang tama matapos siyang hatulan. Bahagya siyang yumuko, nagpasalamat sa hukuman, at inihatid palayo habang nagsisimula nang makita siya ng mundo hindi bilang tagapagtayo ng isang diktadura, kundi
bilang nagsisising nakaligtas dito. Ang bilangguan ng Spandau ay giniba noong 1987 matapos ang pagkamatay ng huling bilanggo nito, si Rudolf Hess, at nilinis ang lugar upang maiwasan itong maging dambana ng mga neo-Nazi. Dati itong matibay na kuta ng bato at katahimikan. 7 bilanggo lamang ang sabay-sabay na ikinulong doon at kabilang si Speer sa kanila. Mahigpit ang kanyang araw-araw na gawain. Nagwawalis siya ng sahig, nag-aalaga ng maliit na hardin at naghahati ng panggatong. Binibilang niya ang mga ladrilyo ng mga pader sa paligid niya at bilang ehersisyo, umiikot siya ng eksaktong 10,000 hakbang bawat araw, isang ugali na naging obsesyon tuwing gabi. Gamit ang maliliit na piraso ng papel na palihim na ipinupuslit ng mga gwardya, nagsusulat siya, nagtatala ng detalyadong mga diary na puno ng mga alaala, kaisipan at pagninilay sa nakaraan. Inilarawan niya si Hitler bilang parehong karismatiko at mapanira, habang nakikita naman niya ang sarili bilang inosente, ambisyoso at bulag. Sipi, sumali ako sa partido dahil sa panawagan nito para sa kaayusan, isinulat niya. Nanatili ako dahil gusto kong magtayo, hindi ko nakita na para sa isang demonyo pala ako nagtatrabaho. Bagamat kalmado, mapag-isip at puno ng pagsisisi ang tono, kahit sa kanyang panghihinayang, binabago pa rin ni Speer ang kanyang salaysay. Inaalis niya ang mga utos na pinirmahan, mga pagpupulong na dinaluhan, at mga litrato niyang nasa tabi ng malalaking libingan. Ginawa niya ang sarili niyang kwento, katulad ng isa sa mga plano niya sa pagtatayo. Noong 1966, natapos ni Speer ang kanyang sentensya at malaya siyang naglakad palabas ng mga tarangkahan ng Spandau, payat at ubanin. Dala lamang ang isang maleta at daan-daang pahina ng mga tala. Sa labas, dinumog siya ng mga reporter. Nagkikislapan ang mga kamera at may isang reporter na sumigaw, "Ginong Speer, nakakaramdam ka pa ba ng pagkakasala?" Mahinahon siyang sumagot, "Paano ba naman hindi?" Sa magdamag, naging isang sensasyon siya. Ang una niyang aklat sa loob ng Ikatlong Reich ay inilathala noong 1969. Para itong isang kumpisal basahin. Matalino, emosyonal at halos makata, inilalarawan ni Speer ang kanyang sarili bilang tapat na teknokrata na nahulog sa ilalim ng mahika ni Hitler at kalaunan ay napagtanto ang katotohanan. Ngunit huli na, nabighani ang mga mambabasa at sa marami, ito ang unang beses na ang mataas na opisyal ng Nazi ay nagsalita bilang tao, hindi bilang panatiko. Inaanyayahan siya ng mga host sa telebisyon na lumabas sa ere at inilalarawan ng mga mamamahayag bilang tanging matinong tao sa kanilang lahat. Lumalabas siya sa mga dokumentaryo, elegante at mahusay magsalita, nagbababala sa susunod na henerasyon tungkol sa, ayon sa kanya, mga panganib ng bulag na pagsunod para sa isang mundong pagod na sa mga halimaw. Nakakapanatag ang pagiging magalang ni Speer. Naging simbolo siya ng patunay na posible ang pagtubos. Sa loob ng 20 taon, ipinagbili ni Albert Speer ang isang kwento na gustong paniwalaan ng mundo na maaaring may ganoong bagay bilang isang mabuting Nazi. Sinabi niyang naglingkod siya kay Hitler pero hindi nakibahagi sa galit nito. Isang taong nasangkot sa kasamaan, ngunit nanatiling hiwalay dito. Ngunit ang pagtubos na nakabatay sa kasinungalingan ay hindi magtatagal. Noong dekada 1970 at 80, nagsimula ang mga historiador na magsaliksik sa mga arkibo at nadiskubre nila ang mga tala ng pagpupulong, memo at liham na hindi nabanggit ni Speer. Natagpuan nila ang pirma niya sa mga kahilingan ng budget para sa paggawa sa concentration camp ng gas mask filters na ipinadala sa Auschwitz at utos ng konstruksyon para sa mga SS-operated na pabrika. Sa isang memo mula 1943, isinulat ni Speer na kailangan pang makakuha ng mas maraming manggagawa mula sa mga kampo. Sa isa pa, tinalakay niya ang pagbisita sa Mauthausen, isa sa mga pinakamapanganib na kampo sa Austria. Nagsisimula ng mabasag ang imahe ng inosenteng teknokrat. Maging ang mga diary niya sa kulungan ay may palatandaan ng pagkalkula. Nalaman ng mga mananaliksik na inedit niya ito matapos ang mga pangyayari at tinanggal ang mga pahinang nag-uugnay sa kanya sa mga programang sapilitang paggawa. Ang tinawag niyang katapatan
ay sa katunayan ay sariling disenyo. Ang huling proyekto ng isang arkitektong hindi kayang tumigil sa pagbuo kahit na ang istruktura ay siya na mismo. Noong Setyembre 1, 1981 habang nasa London para sa isang panayam sa telebisyon, tahimik na pumanaw si Albert Speer sa kanyang silid sa hotel sa edad na 67. Walang naging paglilitis, walang pag-amin at walang pagsingil, tanging isang bangkay lang na inilabas sa ilalim ng kumot kasama ang isang tumpok ng mga manuskrito na iniwan niya. Sa mga sumunod na taon, nagsikap ang mga historiador na buuin ang katotohanan. Alam ni Speer ang tungkol sa Holocaust at kahit hindi niya alam ang bawat detalye, tiyak na sapat ang kanyang nalalaman. Dumalo siya sa Posen Conference kung saan hayagang tinalakay ni Himmler at quote, ang paglipol sa mga Hudyo at binisita rin niya ang mga kampo na nagsusuplay sa kanyang ministeryo. Sa huli, ang ideya ng mabuting Nazi ay isang alamat lamang. Mayroon lamang isang tusong tao na alam kung ano ang gustong marinig ng mga tao. Ang buhay ni Speer ay nagpapakita na hindi laging kailangan ng malalaking halimaw para magawa ang malalaking krimen. Maaaring magawa ang mga ito ng mga tuso, disiplinado at normal na mga tao. Si Speer ay naging halimbawa ng tinatawag ng mga psikologo na pagiging karaniwan ng kasamaan. Hindi siya nagtanim ng galit, sumunod lang siya. Hindi siya mismo ang pumatay, pero pinahintulutan niya ito. At sa paggawa niya nito, naging posible ang malawakang pagpatay. Ginawa ni Speer ang lahat ng paraan para hindi magmukhang halimaw sa panlabas. Ngunit sa kabila nito, nanatili pa rin siyang halimaw sa ilalim ng balat ng isang mabuting Nazi.